Patuloy na minomonitor ang bagyong nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa pinakahuling datos na naitala, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong mahigit 700 kilometro silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 160 kilometro bawat oras malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 200 kilometro bawat oras. Kumikilos ito pakanluran-hilagang-kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Batay sa pinakahuling satellite image, ang mata at halos kabuuan ng bagyo ay nananatili pa rin sa karagatan. Gayunpaman, dahil sa lawak ng sirkulasyon nito, nagsisimula ng maramdaman ang epekto sa silangang bahagi ng Northern Luzon at Catanduanes. Bagamat mababa ang posibilidad na direktang maglandfall ang bagyo sa kalupaan, nananatili pa rin ang banta ng malalakas na hangin at masamang lagay ng panahon sa mga lugar na saklaw ng panlabas na sirkulasyon nito. Dahil dito, nananatiling nakataas ang mga tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Nasa ilalim ng signal number 2 ang Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands, at hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Sa mga lugar na ito, inaasahan ang hangin may bilis na aabot sa 60 kilometro bawat oras, na maaaring magdulot ng minor to moderate na pinsala sa mga estruktura at banta sa kaligtasan ng mga residente. Samantala, nakataas naman ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, hilagang silangang bahagi ng Quirino, Apayao, hilagang bahagi ng Abra, Kalinga, silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Aurora, at hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes. Sa mga lugar na ito, maaaring makaranas ng mga malalakas na pagbugso ng hangin sa susunod na 24 oras. Dahil dito, pinapayuhan ang publiko na ipagpatuloy ang paghahanda at sundin ang mga abiso ng mga otoridad. Batay sa forecast track ng Pag-asa, inaasahang sa loob ng susunod na 24 oras ay lalapit pa ang bagyo at ang sentro nito ay nasa layong mahigit 400 kilometro silangan hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Inaasahang mananatili pa ito sa loob ng par hanggang bukas ng hapon, ngunit mataas ang posibilidad na tuluyan na itong makalabas ng par pagsapit ng Sabado ng hapon. Sa kabila nito, patuloy pa rin itong babantayan dahil maaari pa rin itong palakasin ang southwest monsoon o habagat na siyang magdudulot ng malalakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa mga susunod na araw, inaasahang magpapatuloy ang paggalaw ng bagyo pahilagang kanluran hanggang sa makarating ito sa bahagi ng karagatan malapit sa China. Habang papalayo ito sa bansa, unti-unti ring hihina ang direktang epekto nito. Gayunpaman, dahil sa lawak ng sirkulasyon nito, mananatiling makaapekto ang malalakas na hangin at mapanganib na kondisyon ng karagatan, lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon. Patuloy ding umiiral ang gale warning sa hilaga at silangang baybay ng Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, gayon din sa mga baybay ng Isabela, Aurora, Catanduanes, Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, at Northern Samar. Dahil sa inaasahang malalakas na alon at masungit na karagatan, mahigpit na ipinapayo na huwag munang pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa mga apektadong baybayin.